Mainit na balita, sisilipin na rin ng Department of Public Works and Highways at ng Office of the Ombudsman ang koneksyon ng mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya sa CLTG Builders na pagmamay-ari ng ama ni Senador Bongo. Sinabi yan ni Public Works Secretary Vince Dizon ngayong umaga. Ang hakbang kasunod ng pagtanggi ng mga Diskaya na makipagtulungan sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kaugnay sa mga maanumalya umanong flood control projects. Ani Dizon, walang sisinuhin ang investigasyon. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng mga Diskaya at ni Senador Go. Ang iba pang detalye ng balitang yan, ihahatid namin maya-maya. Isa sa publiko na ang proseso ng Bicameral Conference Committee sa 2026 National Budget ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. I have the agreement of the Senate President and the Speaker na ganun ang gagawin natin. We will live stream the entire process so that if there are questionable, shall we say, insertions or additions or all that, it will also be clear who moved, who made those changes or who proposed those changes so that people will know. Ayon sa Pangulo, nagkasundo sila ng mga liderato ng Senado at Kamara na i-live stream ang proseso para maging transparent ang pagpasa sa 2026 National Budget. Ang kay Senate President Tito Soto, sang-ayon sila sa nais ng Pangulo at isinama na rin daw nila ito sa isang probisyon sa kanilang joint resolution. Suportado rin ni House Speaker Bogie D ang pagsapubliko ng proseso ng BICAM sa national budget para maibalik ang tiwala ng taong bayan sa Kongreso. Aprobado na sa ikatlo at tuling pagbasa sa Kamara ang 6.7 trillion pesos na 2026 national budget. Patuloy naman niyang tinatalakay sa Senado. Kapag naaprubahan na rin ng Senado, isasalang na yan sa BICAM para i-reconcile ang magkakaibang probisyon ng dalawang bersyon. Saka ipadadala sa Malacanang para pirmahan ng Pangulo. Bukod sa flood control projects at farm-to-market roads, may mga posibleng anomalya rin sa mga proyekto ng DOH. Ayon sa kagawaran, halos 300 super health centers na pinondohan ng gobyerno ang hindi na kumpleto at hindi mapakinabangan ngayon. Kabilang dyan ang isang super health center sa Marikina na natapos itayo ang pundasyon noong nakaraang taon pero naiwang nakatenga. Ang sagot ng LGU sa balitang hatid ni Maki Pulido. Tinubuan na ng mga halaman at damo ang loteng dapat may naitayong Super Health Center sa Barangay Concepcion 2, Marikina City. 21.5 million ang pondo para sa Phase 1 ng construction o ang pundasyon ng itatayong gusali na natapos unang bahagi ng 2024. Natapos naman ng Marikina LGU ang Phase 1. Pero nang puntahan ito ni Health Secretary Ted Herbosa, halos matakpan na ng halaman ang ginawang pundasyon. Di ba yung manananggal hati, yung itaas wala, yung ibaba na iiwan? So, ewan ko, lumilipad siguro yung manananggal dito. Ito yung paanan. DPWH ang dapat gagawa ng Phase 2 o ang mismong 4 na palapag na gusali. Pero hindi umano ito masimulan dahil hindi pa naibibigay ng unang kontraktor ang ilang dokumento. Hindi naman maumpisahan ng DP, nagrereklamo yung DP sa akin kasi ayaw ibigay nung previous Phase 1 contractor yung as-built plans kasi yung ano yung na-build niya sa foundation. Ang Super Health Center sa Marikina, isa lang umano sa 297 Super Health Centers na hindi kumpleto at hindi mapakinabangan. Ayon kay Herbosa, 12 to 20 million pesos ang budget kada isang proyekto na insertions daw sa 2022 General Appropriations Act o GAA. Dahil insertion, paliwanag ni Herbosa, hindi dumaan sa planning ng DOH at nagulat na lang silang may ganitong proyekto at pondo sa national budget. Ang inutos ko sa Health Facilities Enhancement Project, i-prioritize ang for completion and for operations. Kasi I didn't want to do new ones. Kasi baka ganito rin ang mangyari. Noon pa raw ito gustong tapusin ng Marikina LGU pero hindi ibinigay ng DOH ang kanilang hinihinging 180 million pesos para maitayo ang gusali. 21 million lang po yung ibinigay ng Department of Health. Saka naman makakakita 21 million, 4-5 palapag na building ang mabubuo. Ang scope nung proyekto ay foundation works. Dahil wala pa ring binibigay na pondo ang DOH, sumulat na ang Marikina City LGU sa DOH na City Hall na ang magpopondo at magtatapos ng proyekto. Ang Department of Health, tingin ko malaki ang pagkukulang dito kasi hindi nila napondohan ng tama. Kaya nga po ang city, ang gagawin po ng city,
naglaan po kami ng 200 million para po makomplete lang ang proyektong ito. Ayaw magturo ni Herbosa kung sino ang dapat managot sa mga hindi mapakinabangang Super Health Center. Pero sa Biyernes, isusumite niya sa Independent Commission for Infrastructure ang kanilang mga nadiskubre. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinagot naman ni Health Assistant Secretary at Spokesperson Albert Domingo ang sinabi ng Marikina LGU na hindi binibigay ng DOH ang 180 million pesos na pondo para matapos ang Super Health Center. Sa panayam sa unang balita sa unang hirit kaninang umaga, sinabi ni ASEC Domingo na wala sa kapangyarihan ng kagawaran ang mamigay ng pera. Walaan niya sa kanila sa executive branch ang power of the purse, kundi nasa Kongreso. Mamayang hapon na inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang binabantayang low pressure area sa Pacific Ocean. Namataan niyan ng Pag-asa 1,355 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Kung hindi ngayong araw, bukas ay posible maging bagyong Ramil na ang nasabing LPA. Easterlies pa rin na magdudulot ng mainit at maalinsangang panahon dito sa Metro Manila, Visayas at malaking bahagi ng Luzon. Nagbubuhos din ito ng ulan sa ilang lugar. Northeasterly wind flow naman ang umiiral sa Batanes, Babuyan Islands at Ilocos Norte. Mas makakaasa sa maayos na panahon ng Mindanao, pero posible pa rin ang mga local thunderstorm. Nakapagtala ang Baguio City ng 17.4 degrees Celsius na minimum temperature ngayong Huwebes. 20 degrees Celsius sa Malaybalay, Bukidnon, 21 degrees Celsius sa Tanay Rizal, 21.2 degrees Celsius naman sa Kasiguran Aurora habang 24.5 degrees Celsius dito sa Quezon City. Pinakakansela ng korte ang pasaporte ni na dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma, dating NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo at 3 iba pa. Kaugnay yan sa kasong pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga sa Mandaluyong noong July 2020. Batay sa inilabas na utos ng Mandaluyong Regional Trial Court Branch 279, pinakakansela rin ng mga pasaporte ni na Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza, dating Police Officer Nelson Mariano at dating Police Senior Master Sergeant Jeremy Kausapin. Naglabas din ng whole departure order ang korte laban sa kanila. Ibinasura din ng korte ang motion to suspend proceedings ni Garma at Leonardo. Silang dalawa ang itinuturong mastermind sa pagpatay kay Barayuga. Dati nang itinanggi ni Garma at Leonardo ang mga aligasyon laban sa kanila.